Hello mga kabibig, ito na ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Grabe na no, talagang hindi na talaga matatapos itong investigasyon sa flood control projects at kung sinong mga kontratista, mga kongresista, mga politiko ang nasa likod nito. Nako mga kabibig, caught in the act ha, video na pinag-uusapan ng mga netizen ngayon na kung saan nakikitang tumatakas daw di umano ang buong pamilya ni former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Pinag-uusapan ito ng mga netizen, bakit buong pamilya umalis sa Pilipinas? Naku, kung hindi ito na-videohan, hindi malaman ng mga netizen na sumurva na pala, lumayas na pala ang mga taong ito. Nako mga kabibig, sa post ni Jason sa sinabi niya, vacation or something. Pwede namang bakasyon, di ba? Wala namang problema, bakasyon. Pero in the middle of 20th Congress, buong pamilya, tapos hindi naman bakasyon time ng mga estudyante, di ba? The whole family of former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales was spotted at the Terminal 1 of the Ninoy Aquino International Airport. Mr. Gonzales has been identified as one of the 6 top Solons who are said to have taken part of the small committee in the controversial 2025 national budget. Oh, the Gonzales Family Construction Company is reported to be one of the favored construction firms who cornered flood control projects. Hala mga kabibig. Ito yung video na kung saan pinag-uusapan ng mga sabi, nako nagsilayasan na ang mga buaya. Hindi ba sila nahiya? So ito yung video, ipapakita ko sa inyo. Kuha ito ng mga netizen. Ito ito yung sabi ni Jason sa yan, si Jason sa yan from Wilmer Onabia Bakla. So ito na. Gonzales, sabi niya. Ano? Spotted, Terminal 1. May ko, ay ni. Gonzales spotted Terminal 1. Naka-video talaga, no? Ano kaya mong tarigay? Family Gonzales. Na? Okay na. Ano po? Ini. Alay Brens. Alas. Lupa mong talam Amerika rin yan. Ano? Tala Amerika. Family Gonzales. Yan. Oo. Alam ka. Doong Gonzales. Ikaw po kaya? Ano? Reni oh. Dating yung panahon tagala naman rin. Tawa, paalam yun. Ito. Wala kaya mo to? Gonzales. So yan kabibig ang kuha na isang netizen. I think itong netizen ito nakasakay sa taxi. Diba? At ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Dapat yung lahat ng sangkot ng flood control anomalya, merong hold departure na agad para hindi makatakas at maimbestigahan. Tatakas na ba ang mga buaya? From Eric Canoy. Lalayas na, alam na ng mga buaya na delikado sila sa Pilipinas. From Caberte Veloso. Sana sa susunod na eleksyon, magasin na yung taga-Aray at Pampanga, wag niyong iboto ang dinastiya ng pamilyang to. Sila ang ganda ng buhay, samantala yung nasasakupan nila naghihirap sa baha. Sabi pang Eric Ramos, ito pa lumayas na ang mga buhaya. Ba't walang humuhuli sa kanila? Nag-imbestiga pa nga ang Blue Ribbon Committee. 'Di ba mga kabibig? Kita yun naman. Yan. Kaya trending at pinag-uusapan kung saan ba pupunta si Gonzales at bakit sila papaalis sa bansa at bakit buong pamilya talaga ang aalis sa bansa. Anong meron? Baka, sabi ng iba, baka bakasyon na yan kabibig.
Pwede namang bakasyon pero buong pamilya. Oo, baka hindi sila nakapagbakasyon nung panahon ng bakasyon. So, may free sila ngayong bakasyon. So, nagbakasyon sila. So, puro bakasyon. Talaga ba sa panahon ng controversial ang flood control project? Controversial ang mga politikong nasa likod ng flood control project na anomalya? Ngayon talaga mga kabibig. Sabi ng iba, katulad ni Zaldico, nasaan na ba? Oh, nasaan na si Zaldico? Diba, wala nang news ngayon na ganito, na ganyan si Zaldico, pinatawag ba, or kung ano-ano. Ay nako, ganun talaga mga kapiping. So, maghintay-hintay tayo ng mga latest updates kung baka mag-post si Dong Gonzales kung iklaro niya kung ano itong trip ba o bakasyon ito, baka meron silang importanteng pinuntahan sa ibang bansa, baka mag-aaral na ang kanyang anak sa ibang bansa, o di ba ang swerte nila, no? Baka mag-aaral sa ibang bansa ang anak niya, sinamahan niya, we don't know mga kabibig, baka sa mamahaling university, kailangan talaga ng parents, kailangan na nandiyon ang parents para sa bagong buhay ng anak niya sa college, na ganun makabibig ba? Huwag nating negative masyado kayo. Yung iba sabi, umalis na ang mga buhaya, nagtago na ang mga buhaya, kawawa ang Pilipino, inuuto-uto. Ay, huwag naman pong ganun. Positive lang tayo. Sabi ng pusa, positive lang tayo. Baka hinatid lang ang anak papuntang ibang bansa at doon mag-aral. Ang swerte naman. Kung kaya ng pamilya, bakit hindi? Pero sabi ni Jason sa dito, sabi ni Jason, iba nito si Jason sa kung makahanap ng mga impormasyon. Ano ba yung impormasyon na yun, kabibig? Sabi ng isang netizen dito, nako, magtago na ba kayo? Nako, yan na, lalayas na yan, visit na yan. Yan, hirap pag may pera, kung mahirap yan, naka-hold na yan na presinto from Jockson J. Ito pa, tatakbo na yan, dala pera ng bayan from Joseph Valispin. Hala, kanya-kanya ng takas ang taguan ang mga taong ito from Toto yan. Wala pa kasing whole departure order, kaya inunahan na nila ng alis. September 1 kasi ang patawag sa Senado. Maglalayasan na ang mga magnanakaw from Herson Gonzales. Freeze lahat ng accounts para hindi makaalis sa Pilipinas. Paano i-freeze ang account kung na-transfer na sa ibang bansa? Yun kasi ang mga sinasabi ng mga ilang netizen. Naku, kayo talaga, no? Kung ano-ano mga naisip nyo. Pero ako, wag nating bigyang negatibo ito. Baka sinamahan lang ni tawag dito, ni Dong, ni Gonzales, diba? Kasi sinamahan lang ni Gonzales. Oy, kayo talaga. Baka yung anak niya, kailangan talagang, alam niyo na, mga anak pupunta sa ibang bansa para doon mag-aral. Diba? So, kayo talaga kung ano-ano mga naisip nyo. Huwag ganun, ha? Ayun. Ako. When Dong Gonzales was Pampanga representative, children bagged 900 million in DPWH deals. Galing ito sa Rappler, ha? Sa Rappler to. Sige, i-share ko sa inyo. Nakita ko lang na post ng Rappler. Iba rin ito ang Rappler, ha? Kaya pala umalis kabibig kasi may pera na ang ito kabibig, yan, When Dong Gonzales was Pampanga representative, children bagged 900 million in DPWH deals. The construction firm owned by the children of former Pampanga lawmaker Aurelio Dong Gonzales Jr. bagged almost 1 billion in public works contract in his province while he was in the office. Halaka! Naku po, kabibig. Basahin natin. Basahin natin. This was August 31. Kita nyo naman. Nakita nyo ba? Sige, i-share ko sa inyo yung artikulo galing sa Rappler. Naku, ito na hinahanap nating artikulo. Naku, kabibig, baka totoo na umalis na sila. Ito na, When Dong Gonzales was Pampanga representative, his children bagged 900 million in DPWH deals.
From 2023 to 2024, the time that DPWH awarded the projects of A.D. Gonzalez Construction. Wow! 98% of the company was owned by Dong Gonzalez 3 children. One of them was already a local official back then. The construction firm owned by the children of former Pampanga lawmaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. bagged almost 1 billion in public works contracts in his province. While he was in office, Rafael has found. Sahin natin, kabibig. Ito pala, kabibig. Uy, grabe. Ang dami, oh. Naku. Naku. Who owns the A.D. Gonzalez Construction? Naku. Conflict of interest yan. Republic Act number 6173, which provide code of conduct and ethical standard for public officials and employees. O, basahin una natin, kabibig, kung ano mga laman nito. Ito. A.D. Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, named after the family patriarch himself, won a total of 4 flood control projects from 2023 to 2024. Based on the data available on online tracker of the Department of Public Works and Highways. Hala! Kaya pala umalis si Dong Gonzalez. Kasi, alam na diba? Ito pa. Gonzalez, a civil engineer who represented the 3rd District of Pampanga, is a veteran legislator who has served 7 non-consecutive terms in Congress, including 3 straight ones from 2016 to 2025. Ito pa, ito pala yung mga kontrata nila sa Gonzalez family. Naku, regular infra GAA 2023. Hala, grabe. Hala, oo nga, flood management program. Oh. 3 of the 4 projects mentioned above, the ones from 2023, are all in Sumbong sa Pangulo website, the administration's online tracker for flood control projects. All 3 are listed under Pampanga's 3rd Congressional District. The areas where the 4 projects are located, San Fernando City, and the towns of Bacolod and Mexico, where Gonzalez constituencies when he was a congressman. The fund totaling 913 million were sourced through DPWH Central Luzon office. In 2023, Gonzalez and his children were subject of the graft complaint because of the 3 of 4 mentioned flood control projects. Terence Napao, then the barangay captain of Santo Cristo, Mexico, filed with the ombudsman a complaint alleging that Gonzalez family violated the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as the position of prohibited interest by a public officer under Article 216 of the Revised Penal Code. Gonzalez declined to comment on the complaint at the time, according to an inquiry report. Yun na, kabibig. Kaya pala umalis. Kasi, nako. Si Mika Gonzalez na pala. Mika Gonzalez, ang humalili kay Dong Gonzalez. Nako. Yan ang sinasabi natin, mga hokus-pokus talaga, kabibig, no? Yan galing sa rapier yan, Hala. Nako, ano na yan? He gained the deputy speakership under the leadership of Martin Romualdez in 2022. Halak. That his children own a company shows that he has not divested himself of his interest in these businesses. Kailangan talaga i-divest nila, pero hindi naman siya nag-divest. So, Republic Act number 6173, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, state that the conflict of interest arises when public official or employee is a member of the board, an officer or substantial stockholder of a private corporation or owner, or has a substantial interest in the business and interest of such corporation or business, of his rights or duties herein may be opposed to or affected by the faithful performance of his official duty. So yun, kabibig. Hey, nako mga kabibig. Kaya pala umalis. Ito pala ang rason. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Confirm na ba? Natakot na? So yun lang kabibig ang ating latest debate for video. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Nag-aaway na ang mga pusa dito dahil sa flood control